sa Clark and Angeles. So, let's talk about Pax Silica. Now, yan po mapa ng New Clark City. Alam nyo, yung Clark, dati pong teritoryo yun ng American base, di ba? US base. Nung nag-people power at na-elect ang mga bagong senador, kasama Senator Salonga, ako po, mayor po ako noon. In-appoint ako ni President Cory Aquino at saka na-elect ako ng 88. Ngayon, nang na-elect na po mga senador natin, ay majority po sa kanila ang bumoto na isara na ang lahat ng US bases sa Pilipinas. In fact, nasa konstitusyon ng 1987, after the people power, na hindi na wala ng US military bases sa Pilipinas. Okay? So, pero itong Pax Silica, sinasabi nila na hindi naman po ito kasi military base. This negosyo po ito, sinasabi po nila. But this is located in I think land of public domain. It's a government land. My understanding is it's government land. Now, ang selling point ng Pax Silica ay mag-employ daw ito ng 180,000 Filipinos. Now, your thoughts on this Pax Silica project of America in Philippine soil, Dr. Loha? Okay. I think the terms are under negotiation, so wala talaga tayong concrete basis for any analysis na magiging based on the blueprint or the black and white print ng agreement. But based dun sa mga discussions ng mga government officials and others na interested sa topic, I see three very troubling aspects of Pax Silica. The first one is yung 99 years na lease na magkakaroon ng control ang US sa territory na yon, in the sense na American laws or not Filipino laws will apply. Mga kababayan, 99 years ang gusto ng Amerika. Parang sa Hong Kong noon, di ba, Dr. Loha, naging ano ba yon, 100 years? Yeah. Na, Yes, na hiniram, kumbaga, ng Britain, United Kingdom, sa China as a result of the war nila noon nila sa China. Ngayon, ang gusto ng Amerika dito sa atin, mga kababayan, ay magiging 99 years ang kontrata. What do you think of that, Dr. Loha? 99 years? Wow! Wow! Yeah. Yung mas problematic for me is yung fact na hindi Philippine laws ang mag-a-apply sa loob ng compound ng Pax Silica. So, i-implicate dito yung Constitution, and therefore, kung magkakaroon man ng Pax Silica, Marcos will have to force a constitutional revision, especially on the provision ng military bases na dapat magkaroon muna ng referendum or plebiscite. Oh. Now, why do I say that it is a military, it's not going to be an economic compound, but a military base? Basically, because if you look at the blueprint of Pax Silica, ito yung inadopt ng 11-member original parties. Yung kanyang components ay, first, energy infrastructure. So para siyang supply chain siya na regime na may component na energy infrastructure, critical minerals extraction and processing, advanced manufacturing for semiconductors, AI computational infrastructure, and networks. So itong components na to, saan mo ipapasok yung Philippines? Hindi naman siya pwede sa energy infrastructure. Hindi naman siya pwede sa critical minerals. Meron tayong minerals pero wala tayong yung sinasabing rare earths na kailangan sa AI. Wala din tayong advanced manufacturing ng semiconductors kasi dito kailangan mo dito ng mga PhDs na population na may mga PhDs talaga. Highly Scientific skilled. and engineering. Kagaya ng nasa Taiwan
or sa Phoenix, Arizona. They require the AI computational infrastructure and networks. So, malamang na ang magiging role nitong area na ito would be for stockpiling. Kasi Stockpiling. ang AI kasi na gustong gawin ng US is not necessarily for civilian use. Ang mas importante sa kala, yung military application ng AI because yung competition nila with China is fueled by a military strategic goal. Hindi naman basically just an economic goal. Parang actually what is driving the Chinese AI is also a military goal naman na maging Wow. advance yung kanilang military capabilities using AI. And nagkakaroon lang siya ng dual use yung civilian use. The same naman sa Japan, ganun din yung kanilang military architecture. Nagkaroon ng dual use yung kanilang mga corporations or mga manufacturing companies. For instance, Mitsubishi, gagawa sila ng civilian vehicles pero mabilis sila makaka-shift to military vehicles or military equipment. Yun ang nag-drive ng Chinese AI. And here, itong project ng Paxilica, meron talaga siyang military component na hindi lang masyadong sinasabi sa Pilipinas kasi tayo yung pinaka-apektado. So, that's the one problematic. So, second problematic. For that reason, kailangan mo ulit ng constitutional revision. And finally, kung magkakaroon ka ng corporation or any enterprise na mag-ooperate within the Paxilica compound na walang jurisdiction ng Philippine laws, therefore, yung corporation na yan, 100% foreign. Walang Filipino component. Otherwise, mayroon talaga tayong say doon sa taxation and everything. So, yun na ulit, babangga sa Constitution. And for that reason, mag-require ulit ng constitutional revision. So, Paxilica would be the motivation for a constitutional revision under Marcos. Con us. Yes, Yes, they will Assembly. try to amend the Constitution for this. Because Yes. mga kababayan, hindi talaga mahihindian ni BBM ito si Trump eh. Kaya, kita nyo yung sinasabi natin, walang transparency ito sa BBM. Hindi nga niya sinabi sa SONA niya ito eh. Di ba? Kasi nagbibida siya ng mga... Tatayo siya ng rocket ship port. Tatayo siya ng nuclear plant. Pero hindi niya minensyon ang Paxilica dahil may tinatago siguro sila. Wala siyang... Our government is not even telling us what is this about and what our country will get out of this. Sinasabi pa nila, Dr. Loha, it will bring us down, give us employment of 180,000 people daw will be employed. What do you think of that? We have to distinguish kung ito ba yung informal economy that will sprout out of Paxilica in the same way na nagkaroon ng informal economy out of the Clark military bases and so on. So, yung 150,000 na employment, that's possible. Pero sa underground economy, baka siguro mas possible yon. And of course, yung mga accompanying na social problems. Oh, yes. Pag meron kang It will ganyan cause problems klaseng again economy. of trafficking and sexual exploitation, Yes. like the US bases before. Yes po. So, ang sinasabi nila, you'll benefit kasi pwede kang magtayo ng store doon. Yung ganyan. So, you can imagine, what kind of employment they're talking about since my understanding is this will require a lot of yung high scientific skills. Hindi po ba, Dr. Loha? Yung sa loob Yes, po. ng kumpanya na yan at production. Kailangan yan, Apo. yung mga tech, mga engineers, ganyan. Yes po.
Tsaka, mga kababayan, ito sinasabi ni Trump, sinabi niya mismo, what we want, sabi ni Trump, is that Philippine laws will not apply in Pax Silica. Sabi niya, I would like, gaganon siya, common law to apply. Sinasabi niya, hindi daw US law ang mag-apply. Common law daw. Pero ang point doon, mga kababayan, kung hindi naman mag-apply ang Philippine laws dyan sa Pax Silica na territory na yan, ano ba yan? Teritoryo ba yan ng Amerika? O Philippine soil yan? So, ang tanong dyan, teka muna, pwede ba yan? Sa konstitusyon natin, pwede ba yan? Na isang parte ng ating bansa ay hindi mag-a-apply ang Philippine laws? Nangyari lang yan noon sa atin noong may US military bases dito na nag-a-apply doon ay ang military laws ng Amerika. Kaya nung panahon na yun na may mga rape, hindi ho pwedeng hulihin ng pulis natin yung kanilang mga sundalo at sila lang ang nag-court martial sa kanilang mga sundalo. So, that's why duda talaga ako dito sa Pax Silica na ito Palagay ko, POX ito. P-O-X. As in, small pox. Chicken pox. Pax Silica ito. Kaya, I think the government should be very transparent kasi it will affect the future of our country. It will also affect, Dr. Loha, our, what do you call this? Kasi, ano ito this will have military value as a strategic point At kung may digmaan na naman ang Amerika, let's just say hypothetically, magkadigmaan na naman ang Amerika. Di una na naman tayong titirahin. Because you remember, mga kababayan, yung unang inattack ng Japanese Imperial Army, binomba nila ay Pearl Harbor sa Hawaii. Ang pangalawa na inattack nila at binomba nila the next day was Clark Air Base. Yan. Yan ang masakit na hindi naman natin digmaan yung World War II. Nadamay tayo doon dahil tayo po ay Commonwealth ng Amerika noon at hindi lang yun. Tayo yung lokasyon o nag-host ng military air base. So, imagine, the next day, binomba ng Japan ang Clark Air Base. And we lost, in that World War II, we lost 1/5 of our people. 1/5 of Filipinos died in the Second World War. So now, Dr. Loha is trying to tell us na hindi lang ito economic na proposition, Hindi lang ito negosyo, mga kaibigan. Hindi ito trabaho, na bigla tayong boto ako dyan, magkakatrabaho anak ko dyan. 99 years, hindi mag-a-apply ang Philippine law at meron itong military strategic value na hindi nila syempre sinasabi sa atin. Kasi yung mga sinasabi ni Dr. Loha, mga components yan na gagawin nila dyan sa kanilang mga faktorya, ay pwede yung components din na kailangan for military use or mako-convert for military use. Yan. So, medyo tayo mga Pilipino ay lalo na ngayon sa administrasyon ni BBM ay magsuri-suri naman tayo at mag-analyze tayo. Kasi kawawa naman yung mga kaanak natin, lalo na dyan yung mga taga Pampanga kung mangyari ito at magka may kalaban na naman ng Amerika at madamay na naman tayo dyan. So, ano ba ang cons? Ano ba ang pro? Kasi sinasabi nila, magkakatrabaho daw ang mga Pilipino sa 180,000 daw estimate. Pro. Sinasabi nga ni Dr. Loha,
napaka-high level of skill ang kailangan dyan eh. Baka sa 180,000 na employment yun, yung mga kargador, mga janitor, yung mga tatayo ng mga KTV bar. Oh, sigurado may KTV bar dyan, ha? Siyempre, may entertainment yan sa loob. May mga physical facilities for health, wellness, di ba? Mga ganyan. Parang ang military base. Pero siyempre, medyo high-tech na ngayon dyan. Di ba? So, parang tingnan nyo yung drawing, oh. Futuristic talaga, oh. Kulang na lang may mga rocket ship na, sasakay ka dyan, eh, na hindi na kotse gagamitin mo, eh. Yung mga, yung pwede ng maliliit na kotse na maliliit na space, parang rocket, spaceship na pwede sa, sa air. Tingnan nyo, oh. Di ba? Pwede na dyan ang rocket ship ni BBM na ipapatayo niya next year. Bagay na bagay dyan sa futuristic city of Pax Silica. At syempre, papartner dyan sa rocket ship ni BBM ay ang another nuclear plant. Oh, di ba? Kasi kailangan ni BBM ng legacy, mga kababayan. Legacy ang sinasabi ni BBM, but nuclear plant? Dati nang may Bataan nuclear plant, na pinangutangan ng Pilipinas. Ginawang reason naman yun ni Ferdinand Marcos para naman sa kickbackan, eh. Bayad lang tayo ng bayad hanggang sa term pa ni President Aquino, Corazon Aquino, bayad ng Pilipinas. Hindi naman nag-operate yung Bataan nuclear power plant dahil nag-leak ang Chernobyl, hindi ba? Kaya sa takot nila, lalo na substandard siguro yung pagkagawa niyan dahil maraming racket, kaya hindi na tinuloy yung Bataan nuclear power plant. Ngayon, si Marcos Jr. gusto naman ng another nuclear plant. Pero 19 trillion na ang utang natin, dadagdagan pa niya. Siyempre, malapit na, 23 months pa lang ang natitira sa kanya, pwede pa siyang mangutang ng mangutang. At mga kababayan, kaya yun talaga ang VAT na yan sa excise tax sa fuel at gasol, kerosene, hindi talaga yan isususpend ni BBM dahil kailangan niya yung pera na yan para ma-meet niya yung standard niya o quota niya. Yan nga sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, di ba? Yung ating economic expert dito na guest dati dito. Dahil may quota yan na koleksyonin nyo para makapangutang pa siya more. Yan, di ba? Bago ka makautang, kailangan pakita ka na may income ka future income yung mga excise tax at VAT sa gasolina eh. So, hindi talaga niya yan kakanselin, mga kababayan. Kaya yung paghihirap natin na 100 pesos na ngayon ang krudo, tuloy-tuloy pa po yan dahil hindi talaga yan pahihinto ni BBM. Puro naman pasiklab. Kaya may rocket ship at nuclear power plant pa siyang mga iniisip habang kalahati sa Pilipino ay gutom. Kaya yung Pax Silica na yan, yan ang come-on nila. Na tayong mga kababayan natin, 180,000 na mga kababayan ay magkakaroon ng trabaho. Pero, tell it to the Marines. Kung sa US, sa English pa, di ba? Tell it to the Marines, di ba? Hindi ako naniniwala dyan. And I'm glad na explain sa atin ni Dr. Melissa Loha lahat yan. At pwede pa nating i-update uli. Maimbitahan natin uli si Dr. Melissa Loha dito sa Totoo Lang. Thank you, Dr. Melissa Loha. I hope we can invite you again. Right. Okay, thank you. Mga kababayan,